To si Abante, no, dahil sa pagkamatay po ni Akop, ito po ang sinabi niya, bigyan nyo naman ng kaunting respeto si Congressman Akop. Yan po ang sinabi ni Congressman Benny Abante. Huwag naman yung hanggang sa kamatayan niya ay magsasalita kayo ng hindi maganda sa kanya. Alam mo, Benny Abante, huwag kang mainggit. Pag namatay ka, mas malala pa sa ang sinabi ng mga tao kay Akop ang matatanggap mo. Buti pa nga, ngayon na namin sabihin. Para yung ine-expect mo. Nasasaktan ka ba? Nasasaktan ba kayo? Alam niyo po, nagtaka po ako sa mga Pilipino, no? Ngayon niyo po sabihin na kayo po ay marami po ang anti-Duterte. Bakit kayo? Bakit po kayo bakit ka naaawa, nagigilty? Alam mo kasi na yan ang sasapitin mo. Opo, Congressman Abante. Kung nasaktan ka sa mga sinabi, triple pa dyan, hindi lang doble, triple pa ang sasabihin namin, triple pang kasiyahan. Masisiyahan kami ng triple pag ikaw ay pumanaw. Pag kinuha ka na ng karit ni kamatayan, mas masaya ang Pilipino. Puso mo, 'di ba pastor ka? Naniniwala ka sa power of prayer? Ikaw ang pinapanalangin naming sumunod kay Akop. Hindi kita mumurahin, hindi ako sanay magmura. Kahit ikaw, minura mo yung mga vlogger. Pero dapat malaman mo ngayon pa lang, masaya kami pag kinuha ka na ni kamatayan. Alam niyo po, yung respeto po, yan po ay binibigay sa tao. Hindi po yan hinihiling. Hindi niyo po pwedeng sabihin na konting respeto naman. No? Sabayan na lang. Hindi nyo rin naman nire-respeto si Tatay Digong. Eh. Di ba? Binabastos nyo rin naman. Eh. Ang pagkakaiba lang, mas marami ang rumerespeto kay Tatay Digong. Paramihan na lang. Ganun talaga eh. Hindi nyo mapipli sa mga tao. Pero ngayon lang po nangyari. Ngayon lang po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas at sa kulturang Pilipino. Maski po ako nagugulat eh. Noong araw po, may kasabihan tayo, once na namatay yung isang tao, parang ang bait-bait kasi lahat na naririnig mo sa mga nakikiramay, lahat na naririnig mo sa mga nakakakilala sa kanya, pawang kabutihan ng mga pinagagawa. Alam nyo po, for the first time, narinig po natin sa nung pumanaw po itong congressman na kapapanaw-panaw lang, si Congressman Akop. For the first time, narinig po natin na natuwa ang mga Pilipino. Nang very vocal sila. Alam nyo kung bakit, Pastor Abante? Alam mo na dapat ngayon na triple ang kasiyahan namin. Alam nyo kung bakit? Hindi dahil nawala na yung pagka-Pilipino namin. Hindi dahil ang mga Pilipino ay bastos na ngayon. Hindi po. Dahil wala kaming makitang hustisya eh. Lahat ng mga pagnanakaw ninyo, lahat ng mga pang-aapi ninyo sa mga Pilipino, yung ginawa ninyo kay Tatay Digong sa mga napakagandang programa ni Tatay Digong, pinasama ninyo, pinakulong ninyo, dinala nyo sa ibang bansa, trinaydor ninyo bilang Pilipino, isinuko ninyo sa ICC, na wala naman jurisdiction sa atin, no? Wala kaming magawa. Wala kaming makitang nahuhuli, harap-harapan. Mismong ang presidente ang nagsabi na napakaraming korap sa gobyerno niya. Hindi na po to bintang lang namin. Hindi na po bintang to ng oposisyon. Opo, kami po ang tunay na oposisyon.
Gamit lang ng gamit ng pangalang oposisyon yung mga Reza Ontiveros na yan, yung mga De Lima na yan. Hindi po kayo oposisyon. Ang oposisyon po, kaya nga oposisyon, nag-o-oppose kayo. Hindi nyo kailanman kinontra ang pamahalaan ni BBM. Yung mga Duterte po at Duterte supporters ang tunay na oposisyon. Huwag na kayong magpanggap na kayo ang oposisyon. Meron bang oposisyon na opo ng opo? Meron bang oposisyon na tango ng tango? For the first time, nakita mo na, Abante, yung power ng mga prayers. Alam mo ba kung bakit kami masaya? Wala kaming makuwang katarungan. Lahat ng hiniling namin na katarungan para kay Tatay Digong, bingi. Bingi ang bayarang ICC. 80 anyos na uugod-ugod na kung kumilos. Maaring matalas pa utak ni Tatay Digong. Pero yung kanyang katawan, hindi na kaya. Ipinakulong nyo sa ibang bansa. Antindi ninyo. Tapos mga magnanakaw, wala ni isang mapakulong. Yung nagsabi ng mga pangalan ng mga magnanakaw, yung Diskaya, yun po ang nakakulong. Hindi ko po sinabi na walang ninakaw yung Diskaya. Pare-pareho kayo magnanakaw, pero dahil nagturo ng mga mastermind yung Diskaya, sila ngayon na nakakulong. Sila ang pinag-initan. Abante, maganda yang naisip mo na humihingi ka ng respeto. Hindi ka namin bibigyan kahit ikaw ay sumakabilang buhay na rin. Bagamat parang ang sama pakinggan ng sinasabi namin, pero dapat mong malaman na mas malala pa sa dinadanas ni Akop yung mangyayari pag ikaw na ang natigok. Hindi na kami maglilihim, buti yun alam mo na magdidiwang kami. Ikaw na peking congressman. Congressman true. Comelec, hindi ka binoto. Si Jesus Palsis lang ang naniniwala na nanalo ka. Pero lahat ng tao alam na talo ka. Ang nagpanalo sa'yo, Comelec. Kaya huwag kang respeto. Utot mo. Ang respeto po ay kusang binibigay ng tao, hindi ipinapakiusap. Iyan ang katotohanan. Pag hindi ka respetado nung ikaw ay buhay, huwag kang umasa na irerespeto pag ikaw ay namatay. Pero first time po ito na naganap, na very vocal. Yung mga tao na nagdidiwang. At kami po'y nananalangin. Lahat po, majority ng Pilipino, alam nyo kung anong panalangin? Christmas wish? Christmas wish po namin. Matupad sana ang kahilingan ni Cara David. Mamatay na kayong lahat ng mga korap. Bakit kami masaya? Dinidinig. Mayroon pa kaming pag-asa. Prayers, ika nga, di ba? Kung lahat ng mga legal option, kung lahat ng mga pagpapakitang puwersa, imagine niyo, milyon na nagrally. Daan-daang milyon na nagrarally. Baliwala sa gobyernong ito. Oh, bakit hindi kami magdidiwang? Meron pa pala kaming isang pag-asa. Ayun po ay ang pag-asa namin na yung umasa kami sa panalangin. Panalangin na mamatay na sana lahat ng mga korap. Panalangin na sana yung mga government official na mga addiksyonis ay ma-overdose. Ang saya ng Pilipinas siguro.
Thank you very much muna kay RR for RR. Yan. Happy birthday sa nanay ko, Susan Rojero. At Merry Christmas sa lahat ng DDS at sa iyo, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Happy birthday po, Ma'am Susan Rojero. Mula po sa iyong anak na si RR 4456. At maraming salamat din sa pakape. Thank you very much, RR. Teka nga, tignan natin si RR kung... Ayan. Okay. Kaya ako... Abante. Abante pala.